Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Fast food employees na nag-alok ng produkto sa sementeryo nitong Undas, kinaaliwan ng netizens. Amerikanong tuwid sa pagsasalita ng Filipino, hinangaan ng mga Pinoy. Driver ng sedan sa Binyan City, Laguna, umani ng kritisismo dahil sa pagpaparada sa harap ng driveway. Ilang pamilya sa Dinagat Islands nakahanap ng pansamantalang tahanan sa isang kanal sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. 3 kulay asul na aso namataan sa Chernobyl Exclusion Zone. Official people photographer Francesco Forza nagbitiw na matapos ang kanyang 48 taon sa serbisyo. At 17 dadalhin sa Pinas ang kanilang New World Tour sa 2026. Season 2 ng Are You Sure Travel Show ni BTS Jimin at Jungkook ilalabas na sa Disyembre. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, marami ang naaliw at natuwa sa effort ng mga empleyadong ito ng isang sikat na fast food chain. Kasabay kasi ng paggunita ng Undas ng maraming Pilipino, sila nang lumapit at nag-alok ng produkto sa mga tao sa loob mismo ng sementeryo. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. #Jollibing! Yan ang kulit na hirit ng maraming netizens sa comment section dahil sa tagpong ito. Sa video kasi na pinost ng uploader na si Jason, kita ang ilang staff na ito ng isang sikat na fast food chain. Nag-aalok sila na pagkain hindi sa loob ng food store, kundi sa sementeryo. Nangyari ito nitong Undas kung saan dala ang mga produkto ay inilapit nila ito sa mga taong bumisita sa kanilang mga yumaong kaanak. Para nga naman less hassle, marami ang naaliw at natuwa sa sipag ng mga staff na ika nga nila salute daw sa effort. Anila, ganitong mga empleyado daw dapat ang napopromote o nabibigyan ng raise sa sahod. May ilan naman tila nagtanong kung ito daw ba ay parte pa rin ng kanilang trabaho, gayong posibleng may mangyari sa kanilang masama sa labas ng kanilang trabaho. Bagamat nakakatawa man kung iisipin ayon sa ilan, ito daw ay pagpapakita pa rin ng magandang strategy sa marketing at husay na rin ng mga empleyado na gawin ang kanilang mga trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, napawaw naman ang Pinoy diners sa Amerika sa nakausap nilang foreign national sa isang sikat na food chain dito sa Pilipinas. Imbis kasi na mag-effort pang magsalita sa Ingles, ay nagulat na lamang sila na tuwid palang magsalita in Filipino ang kausap nilang foreign national. Ang kwento ng foreigner na may pusong Pinoy, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Masaya ang naging tagpo ng mga Filipino diners sa isang sikat na Pinoy fast food chain sa Dallas, Texas sa Amerika. Ang kanila kasing nakausap na foreign national ay tuwid pala magsalita ng Filipino. Ako, job. Siya, taga-Arkansas. 11 months. Arkansas. Arkansas, Little Rock. Pero sa US, gano'ng katagal? 11 months. talaga? Opo. 10 months akong married na. Oh. Ang galing nga. Nakakatuwa ka naman. So anong visa, yung fiancé visa ba? Opo.
Ano pa, process pa po ang Mahaba yung process pa eh. Ano ba yan? Baka sa naturang video, nakuwang-kuha ng Amerikano pati ang Pinoy accent habang ito ay nakikipag-usap. Pagbabahagi nito, nakapangasawa siya ng Pilipina mula Batangas noong 2023 na hinintay pang maproseso ang kanyang visa para makasama niya na rin ito sa Amerika. Labis naman ang tuwa ng Pinoy diners na nagtanong din na iba pang tanong tulad ng paboritong Pinoy food. Mahirap yan eh. Lahat. Tingin mo sa akin. May problema ba ako sa pagkain? Pag-explain na lang. Tingnan mo ang mandala niya. Talaga, siguro, siyempre adobo. Ay, oo, yes. Yung curry, chicken curry. Matik na yan. Masarap yan. Oh my God. At saka lomi. Mahilig talaga sa lomi. Bukod naman sa napangasawang Pilipina, nakatulong din sa Amerikano ang pagkatuto sa Filipino ay namanatili dito sa Maynila noong 1998 bilang isang missionary na tumagal naman ng 2 taon. At simula raw noon ay minahal niya na ang bansang Pilipinas. Noon pa, talagang mahal na mahal ko ang bansa ng Pilipinas. Talaga kalahati ng puso ko ay naging Pilipino talaga. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story, tila hindi na talaga natatapos-tapos ang issue pagdating sa tamang pagpaparada ng mga sasakyan. Dahil kamakailan, isang sedan sa Binyan City, Laguna ang nakatanggap ng reklamo matapos mag-park sa harap ng driveway. Sa kabila yan ng nakasulat na exit only sa harap ng gate, tila deadma ang driver at irresponsableng ipinarada ang kanyang sasakyan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Mili Borja. Isang driver ng sedan sa Binyan City, Laguna ang umani ng mga batikos matapos iparada ang naturang sasakyan sa harap ng isang gate na may malinaw na palatandaang exit only. Ibinahagi sa Facebook page na Parkeseria ang nasabing insidente batay sa post ng Binyan City Public Order and Safety Office Chair Romel Lim tungkol sa nasabing sasakyan. Sa larawan, makikitang direktang nakaharang ang sedan sa harap ng gate na may nakasulat na exit only. Ayon kay Lim, nauna nang isinumbong sa kanya ang pangyayari noong October 23. Nanawagan siya sa mga motorista na maging mas responsableng driver at igalang ang mga palatandaan sa daan. Binigyan din ni Lim na madalas na problema ang ganitong uri ng pag-uugali kung saan ang mga driver ay nagpaparada sa mga bawal na lugar at nagagalit pa kapag sinisita. Noong October 25, nagbahagi ng update si Lim matapos magkomento ang nagpakilalang may-ari ng sasakyan. Iginit umano nito na hindi siya nilapitan ng mga gwardya ng establishmento. Tugon dito ni Lim, sa halip na humingi ng paumanhin ay nagbalaki pa umano ang may-ari at nagbigay ng palusot. Pinaalalahanan ni Lim ang mga motorista na ang pagmamaneho ay isang pribilehiyo, hindi karapatan, kaya't dapat sumunod sa mga batas at alituntunin sa kalsada. Alinsunod sa Land Transportation and Traffic Code, ipinagbabawal ang pagpaparada sa harap ng mga pribadong driveway at dapat ay may distansyang 4 na metro mula sa mga entrada nito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, 14 na pamilya kasama ang isang 3 buwang sanggol ang pilit na tinatakasan ng hagupit ng Bagyong Tino sa Dinagat Islands. At para lamang may matuluyan at matirhan kahit panandalian, pati drainage canal ay hindi nila pinalampas. Ang kasalukuyang kalagayan ng mga nasalanta ng bagyo sa Kabisayaan. Panoorin sa ulat ni Rose Babiera. Habang binabayo ngayon ng Super Typhoon Uwan ang hilagang parte ng bansa, ang buong Kabisayaan ay nananatili pa ring lugmok sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Libo-libong pamilya ang lumikas, pero libo-libo rin ang halos wala nang nagawa kundi saluhin ang malakas na ulan sa kanilang mga bubong dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Hindi akma na sabihing mapalad, pero sa awa ng Diyos, 14 na pamilya mula sa Dinagat Islands kabilang ang 3 buwan na sanggol ang nakahanap ng pansamantalang masisilungan sa isang drainage canal sa kasagsagan ng bagyo. Dahil gawa sa semento ang drainage canal na tiyak na hindi matatangay ng hangin, ito ang ginawa ng mga residente mula sa Purok 3, Barangay Gomez na kanilang panandali ang tahanan. Ang bukana, binalutan nila ng plastik nang hindi umanggi sa loob para di sila mabasa. Naglatag rin ang mga pamilya ng mga sako na kanilang inupuan sa loob ng kanal.
Buti na lang din at may mga flashlight na dala ang mga pamilya at portable na mga electric fan para gawing komportable kahit papaano, lalo na para sa mga bata ang panunuluyan sa kanal. Sa kwento ng ilang residente, hindi na ito ang unang pagkakataon na sa drainage canal sila lumikas nang hagupitin ng bagyo ang lugar. Dito na rin daw sila nagtungo noong 2021 nang rumagasa ang bagyong Odette sa bansa. At hindi nila ito ninais. Kwento nila noong taong iyon nang lumikas sila sa evacuation center. Doon pa nila mismo nasaksihan ang hagupit ni Odette. Mga yerong nagliliparan at kagamitan na inanod ang tumambad sa kanila doon. At dala ng takot, mas pinili na lang nila na tumuloy sa nasabing kanal. Paglilinaw nila, hindi sila nanghihingi ng saklolo dahil ligtasaan nila sila doon. Pero laking pasasalamat pa rin nila sa mga residente na sinilip sila para matiyak ang kanilang kalagayan nang humupa na ang bagyo. Ang mga dinanas ng mga Pilipino sa buong Kabisayaan ay hindi lamang epekto ng sakuna o hagupit ng kalikasan. Ito ay bunga ng kapabayaan ng gobyerno at ng ganid ng mga korap. Ang takot ng mga tao at ang kakayahang umahon mula sa mga sinapit ay hindi na dapat pinupuri. Hinihinga na dapat ito ng pananagutan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, halos 4 na dekada makalipas ang nakamamatay na Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Tila may panibagong misteryo ulit na tumambad sa publiko. Namataan sa loob ng Chernobyl exclusion zone ang 3 aso. 3 aso na kulay asul. Ang tanong, paano nga ba ito nangyari? Narito ang aking report. Mabilis nag-viral sa social media ang video na ito ng 3 aso na nagkulay asul habang nagpapalibot-libot sa loob ng Chernobyl exclusion zone. Kabilang sila sa tinaguriang Dogs of Chernobyl project na naglalayong pangalagaan ng mga fur baby na napilitang makulong sa loob ng restricted area. Kwento ng uploader na Clean Futures Fund na ispatan nilang 3 habang nanguhuli at nagkakapon ng iba pang fur babies sa paligid. Para sa mga nag-aalangan sa misteryosong Chernobyl dogs, paglilinaw ng non-profit group, hindi fake o edited ang mga larawan na kanilang ipinost. Ayon sa veterinary officer na si Dr. Jennifer Betts, posibleng nagpagulong-gulong ang 3 sa isang chemical substance mula sa isang portable toilet sa lugar. Sa panig naman ng iba pang eksperto, posibleng na-expose sa mga aso sa copper sulfate o cobalt compounds mula sa mga abandonadong pabrika. Sa katunayan, kaparehong insidente rin ang nalitratuhan sa bahagi ng Russia noong 2021, bagay na iniugnay sa direct contact o ingestion ng toxic substance mula sa isang abandonadong pabrika. Wala pang katiyakan pero malabo raw na resulta ito ng radioactive particles mula sa Chernobyl nuclear explosion noong pang April 1986. Lalo't mukhang healthy naman daw ang mga ito ng kanilang makita. Gayunman, binalaan pa rin ng mga bisita na iwasang lapitan ang naturang fur babies habang hindi pa dumaraan ang mga ito sa pagsusuri. 1986 nang sumabog ang reactor ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa nooy Soviet Union na hanggang ngayon ay itinuturing na worst nuclear disaster sa kasaysayan. Dahilan para isara sa publiko ang 30-kilometer area sa palibot ng planta. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, nagbitiw na nitong November 3 ang isa sa official papal photographer ng Vatican na nagsilbi ng halos 48 taon at naabutan ng legasiya mula kay Pope Paul VI hanggang sa kasalukuyan na si Pope Leo XIV. Kilalanin si Francesco Forza sa report ni James Galange. Mula sa pamumuno ni Pope Paul VI noong 1977 kay St. John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope Francis at hanggang sa kasalukuyang Santo Papa na si Pope Leo XIV, ayan lang naman na naging tagal na naging serbisyo ng isa sa mga official papal photographer na si Francesco Sforza. Nagretiro na kasi ito matapos ang kanyang 48 taong serbisyo. Ngunit sinong mag-aakala na sa ganitong kalaki siya bibigyang pagkilala mula sa iba't ibang panig ng mundo?
Unang nakilala ang kanyang tiyuhin na si Arturo Mari na nooy kilala bilang The Pope's photographer, kung saan sabay nilang nasaksihan at napitikan ng mga ligasiya ng mga nagdaang Santo Papa. Ayon kasi sa mga netizen, nagsisilbing instrumento umano ang kanilang mga kuha upang mas lalong bigyang kulay ang mensaheng gustong ipabatid ng Santo Papa. Kung saan sa likod ng mga lente na ito ay siyang nakatulong sa pagtatag ng kasaysayan at kamalayan ng simbahan sa mga tao, hindi lamang sa laman ng mga balita, bagkus makikita hanggang sa mga social media. Ilan lang naman sa mga kuha niya ay ang pagpapakita ng malapit na ugnay ni Pope Francis sa mga mahihirap at ang pagdarasal ni St. John Paul II matapos ang naging assassination attempt sa kanya. Kaya naman, ganun na lamang din ang pasasalamat ni Prefect Paolo Ruffini ng Dicastery for Communications kay Sforza sa tagal ng kanyang serbisyo para sa simbahan. Nagsimula si Francesco sa pagkuha ng litrato sa edad na 16 kung saan una niya itong natutunan sa kanyang ama at una ring namulat sa pagkuha ng mga litrato sa Vatican. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, atensyon fellow carats, ihanda ng mga ipon. Yan ay dahil magbabalik Pinas na ang K-pop sensation na 17. At heto naman, para sa fellow armies, partikular na sa Team G Cook. Next month kasi, ilalabas ng Season 2 ng Are You Sure? Travel show ni na BTS Jimin at Jungkook. Ang mga detalye sa New World Tour ng Maestro Hitmakers at kung saang bansa naman mamamasyal ang dalawang miyembro ng BTS, panoorin sa report ni Showbiz Angel. Fellow Carats, dadalhin sa Pinas ng K-pop sensation na 17 ang kanilang New World Tour. Batay sa anunsyo, kasado ng pagbabalik ng grupo sa March 21, 2026 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan, kung saan din ginanap ang kanilang Right Here concert last January. Ang bentahan ng tickets na nagkakahalaga ng mula 5,500 pesos hanggang 20,000 pesos ay tinakda sa November 18 para sa Carat members, habang ang general ticket sales naman ay arangkada sa November 20. Tanging siyam lamang sa 13-member boy group ang inasahang present sa tour, gayong ang apat ay nasa kani-kanilang mandatory military service. Samantala, heto naman para sa fellow armies. Maagang pamasko para sa J-Cook stands dahil sa December 3, ilalabas ang Season 2 ng Are You Sure? Travel show ni na BTS Jimin and Jungkook. Para sa kanilang bagong adventure sa Switzerland at Vietnam naman ang naging bakasyon ng dalawa na kinunan matapos ang kanilang mandatory military service. Kung matatandaan, noong first season sa South Korea, Japan at Amerika sila nagtungo. 2 episodes ang i-release tuwing Miyerkules mula December 3 to December 24 na mapapanood sa Disney+. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.